Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ito mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ho tayong mga Katoliko kumakain tayo ng baboy? Magkasala po ba ang mga Katoliko kung kakain tayo ng baboy? Ito kapatid, sagutin natin. Mababasa po ito mga kapatid sa sulat sa Marcos chapter 7 verse 18. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinasok niya sa kanyang bibig? Verse 19. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Ipagpatuloy natin sa verse 20 at sinasabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmula ang masasamang isipang nagudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumagawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Verse 23, ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggaling sa puso, at dahil sa mga ito ay magiging marumi ang tao mga kapatid. So ngayon, sino ba nagpahayag ng lahat na pagkain ay maaring kainin? Si Jesus Christ. Hindi po mga ngaral mga kapatid. Si Jesus Christ po. So kung si Jesus Christ ang nagsabi, so tayo mga Katoliko, hindi tayo nagkamali. Araw ng Disyembre, kaarawan natin, maglechon tayo kapatid, masarap yun. Kasi hindi magagalit ang Panginoong Diyos na tayong mga Katoliko kumakain tayo ng baboy. Kasi ang sabi ni Jesus Christ ayon sa sulat sa Marcos chapter 7 verse 18 hanggang verse 23, ang pagkain pala, kasali na po dito ang baboy. Bakit kamo nasabi ko yan? Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus o Jesus Christ na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Bakit? Sa pilosopo naman na mga ngaral dyan, oy brother, lamlam ka lang, dada ng dada ka lang. Nasaan dyan ang sinasabi na litra por litra ang baboy? Ngayon kapatid, wala kang lusot sa akin. Ito kapatid, para hindi kayo makalusot mga viewers na anti-Catholics, ito, sulat sa unang Timoteo chapter 4 verse 4. Ganito mga kapatid ang ating mababasa. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat, sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang pinakaugat dito, ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ngayon, kung magpilosopo ka sa harap ko, nasabi mo, nasaan ang salitang baboy sa sulat sa Marcos chapter 7 verse 18 hanggang verse 23? Nasaan ang salitang baboy sa sulat sa unang Timoteo chapter 4 verse 4? Ito kapatid, gamitin natin ang ating utak naman. Hindi naman tayo walang pinag-aralan kapatid. Kahit grade 1 section 11 ka, maintindihan mo yun. Bakit? Ano bang sabi dito?
sa unang Timoteo chapter 4 verse 4, ang lahat ng nilikha. Lahat nilikha. Sino naglikha? Ang Diyos. So ang baboy hindi ba kasali doon sa nilikha? Kasali yun. So uuwi sa iyo, brother, na ipalusot mo ang sarili mong argumento na ang baboy masama sa katawan o nakaapekto sa kaligtasan ng tao kasi marumi yun. Hindi, kapatid. Ang anak na ng Diyos ang nagsabi, lahat na pagkain ay maaring kainin, kasi kung balikan natin ang sulat sa Marcos, maliwanag pa sa sinag ng araw. Sulat sa Marcos, ang pagkain, ilalabas lamang sa katawan ng tao, idudumi. Pero ang nakaparumi sa paningin ng Diyos, yung ito masamang isipang nagudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumagawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Kasi ito pala ang mga gawain na magiging marumi ka sa paningin ng Diyos, brother, hindi tungkol sa pagkain. Kasi ang pagkain, ayon ni Jesus Christ, ayon sa anak ng Diyos, ayon kay Jesus Christ, idudumi lamang. Pero ang mga masamang gawain, paninirang puri, nasabi sa mga ngaral, mga pastor, ng sambang Katoliko, pagano, may rebulto. Pero kung basahan ko kayo sa sulat sa Ezekiel, may rebulto pala. Ang templo ng Diyos. Ngayon naman, kapatid, sahan ko naman kayo tungkol sa pagkain, sabihin nyo na matigas naman ang ulo ng mga Katoliko. Pero kapatid, ang hirap dito, mangangaral ka. Alam mo to eh. Ikaw nanood sa akin, mangangaral ka, alam mo to eh. Bakit nasabi kong alam mo to? Pinag-aralan nyo yan eh. Pero ang hirap sa inyo, mga kapatid, panuligsa kayo. Paninirang puri kayo na walang katotohanan. Ikayo pala ngayon ang nagkasala. Inggit lang kayo na hindi kayo makakain ng baboy. Pinagbawal sa pastor nyo. So ngayon, sino ang nagkasala? Brother and sister, kayo. So ngayon, sa nanood ngayon, kung hindi kayo Katoliko, hindi ko kayo pinoprotektahan. Ang katotohanan ang aking sinasabi. Itong pangangaral ko, para po lang ito sa mga Katoliko. Na ang mga Katoliko, maging matibay ang pundasyon sa aming paniniwala sa Panginoong Diyos. Malaya kaming kumakain ng baboy. Kasi si Jesus Christ na po nagsabi na ang pagkain, lahat na pagkain ay walang kinalamhan. Na ang tao hindi na makalapit sa Panginoong Diyos. Sa sunod na paksa natin, kapatid, tungkol pa rin sa pagkain. Marami kasi ito, kapatid. Marami akong na-discover salita ng Diyos. So malinaw, kapatid. Sulat sa isama rin natin, sulat sa unang Timoteo chapter 4 verse 4, lahat ng nilikha, lahat ng nilikha, huwag mong sabihin na masama yan. Nilinis na yan, mga brother and sister, nilinis na salita ng Diyos at ng panalangin. So ngayon, nasagot na ang mga paninira sa ibang sikta
na gusto nila na sila ang masunod. Ganun yan, brother and sister. Ha? Matatawa ka. Kasi hindi ito paninira sa ibang mga ngaral na nagsabi ang baboy marumi. Pero alam nilang katotohanan upang makakuha sila ng atensyon ng mga tao na mali pala ang Katoliko. Yan pala. Kasi maimperno ako pag kumakain ako ng baboy. Ha? Kasi kapatid, kung ikaw naniniwala ka, itong hinahawakan ko, ito ang baon mo sa kaligtasan. So ngayon, brother and sister, kung may magsabi sa inyo na ibang nananampalataya, ibang sikta, na sabihin marumi ang baboy, manood kayo sa channel na to. Kung sabihin na pagano ang rebulto sa mga Katoliko, manood kayo sa channel na to. Katolikong Mensahero. Nandito ang paksa, nandito ang aral, ha? Upang tayong mga Katoliko malinawanagan, ha? Upang tayo mga Katoliko tumibay ang ating pananampalataya bilang tunay na Katoliko. Grego na salita, ha? Katoliko. So brother and sister, nasagot na natin tungkol sa pagkain. Ha? Tungkol sa pagkain ng baboy. Ay, yung mga Katoliko, kain tayo ng baboy. Ha? Hindi lang lagpas sa limitasyon sa ating kalusugan. Ayan na, lahat ng pagkain pag sobra ay nakakasama ng katawan. Ha? Hindi lang baboy, nakaka-high blood, hindi. Ha? Kahit kumakain ka ng tuyo, brother and sister, ma-high blood ka pag sobra. Ayan na. Mas maganda, tama-tama lang. Ha? Tama-tama lang, brother and sister. So ngayon, salamat sa inyong panunood na itong channel na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-search nyo lang, ha? Katolikong Mensahero. Makikita nyo na ang pagmumukha ko doon. Pa-search nyo yan, mabilis yung makikita sa YouTube. Kasi nag-iisa lang doon, kapatid. Yan po ang pinaka-unique. Yung channel na to, walang kaparihas na pangalan. Katolikong Mensahero. Kasi po hindi sambahang Katoliko ang nag-utos sa akin. Alam mo kung sino? Ang nasa itaas, brother and sister. Ha? Nasa itaas. Yan po, brother and sister. Ini-encourage ko kayo, huwag kayong bibitaw sa sambahang Katoliko. Nandito na sa atin ang tunay na kaligtasan. Ako sa inyo, dapat araw ng linggo, magsamba kayo. Ha? Kasi tayo mga Katoliko, hindi ka hinigpitan. Ha? Hindi ka hinigpitan. Kung hindi ka nagsamba, hindi ka puntahan doon na pipilitin. Puso ang ating ipairal at pag-iisip. Kasi kung walang nagsabi sa iyo magsamba ka, sarili mo lang nakagustuhan, masaya ang Panginoong Diyos noon. Ayan, brother and sister, good luck and God bless.